Akala ko ay masayang pagsasama ang 5 taon namin ni Rico hanggang sa mahuli ko siyang kahalikan, ang aking sekretarya, na ipinakilala niya bilang sarili niyang kapatid. Ang buong buhay ko ay naging biktima ng kanilang madilim na laro para ubusin ang aking yaman, ngunit hindi nila alam na bawat galaw nila ay nakatala na sa aking mga ebidensya. Ngayong ako na ang may hawak ng mitsa para pasabugin ang inyong plano, handa na ba kayong makita ang inyong mga sarili sa likod ng rehas bago pa man ninyo mahawakan ang aking pera? Ang hangin sa loob ng mansyon ng mga Reyes sa Forbes Park ay puno ng halimuyak ng mga mamahaling bulaklak at ng matamis na tunog ng tawanan. Ang mga ilaw mula sa dambuhalang chandelier ay kumikinang, sumasalamin sa mga kopitan ng champagne na hawak ng mga pinakamayayamang tao sa Maynila. Para kay Celestina Reyes, ang gabing iyon ay perpekto. Ito ang kanilang ika-5 anibersaryo bilang mag-asawa at ang bawat sulok ng kanilang tahanan ay saksi sa pagmamahalang pinapangarap ng lahat. Nakatayo siya sa tabi ng kanyang asawa, si Ramon de Leon, o mas kilala bilang si Rico. Sa bawat pagngiti ni Rico sa mga bisita, sa bawat paghawak nito sa kanyang baywang, nararamdaman ni Celeste ang isang klase ng kaligayahan na para sa kanya ay sapat na para punuin ang buong buhay niya. Guwapo, maginoo, at higit sa lahat, mahal na mahal siya. Iyon ang paniniwala niya. To my wife, my queen, my everything. Wika ni Rico sa mikropono. Ang kanyang boses ay malambing at puno ng pagsinta. Itinaas niya ang kanyang kopita. Celeste, binigyan mo ng kulay ang mundo ko. Sa bawat araw na kasama kita, pinapatunayan mo sa akin na posible ang isang fairy tale. Mahal na mahal kita, noon, ngayon, at magpakailanman. Nagpalakpakan ang mga tao. Naramdaman ni Celeste ang pag-init ng kanyang mga pisngi habang ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa kanila. Lumapit si Rico at sa harap ng daan-daang bisita, binigyan siya nito ng isang halik. Isang halik na naramdaman niya hanggang sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Isang halik na nagpangako ng habang buhay. Ilang oras ang lumipas at isa-isa nang nagpaalam ang mga bisita. Ang dating maingay na mansyon ay unti-unti nang tinatahan ng katahimikan. Magkahawak kamay silang umakyat ni Rico sa kanilang silid tulugan. Pagod ka na ba, mahal ko? Tanong ni Rico habang tinutulungan siyang tanggalin ang kwintas na suot niya. Ngumiti si Celeste. Hindi. Sobrang saya ko lang. Thank you for tonight, Rico. For everything. Wala iyon. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Sagot ni Rico at hinalikan siya sa noo bago pumasok sa banyo. Naiwan si Celeste sa gitna ng kanilang malawak na silid. Umupo siya sa dulo ng kama at pinagmasdan ng mga regalong nakapatong sa isang mesa. Ang bawat isa ay simbolo ng kanilang 5 taon. Napangiti siya. Wala na siyang mahihiling pa. Nasa kanya na ang lahat. Isang matagumpay na kumpanya, isang mapagmahal na asawa, at isang biyena na turing sa kanya ay tunay na anak. Kumpleto na ang buhay niya. Makalipas ang ilang sandali, nakaramdam siya ng pagkauhaw. Dahan-dahan siyang tumayo para hindi makalikha ng ingay. Iniisip na baka nakatulog na si Rico sa loob ng banyo. Lumabas siya ng silid at tinungo ang kusina sa ibaba. Ang buong kabahayan ay tahimik na. Tanging ang mahinang ugong ng aircon ang kanyang naririnig. Habang papalapit siya sa kusina, may narinig siyang boses. Boses ni Rico. Nakabukas ng bahagya ang pinto patungo sa balkonahe sa likod bahay at doon nanggagaling ang usapan. Nagtago si Celeste sa gilid ng pader, hindi sigurado kung bakit. Ngunit may kung anong nag-udyok sa kanya na makinig. Oo, ma. Naging maayos ang lahat, sabi ni Rico sa kausap nito sa telepono. Ang tono niya ay iba. Wala na ang lambing at paglalambing na palagi niyang naririnig. Ito ay malamig, kalkulado. Ganoon pa rin tuwang-tuwa. Akala niya siguro totoo ang lahat ng sinabi ko kanina. Narinig ni Celeste ang mahinang tawa mula sa kabilang linya. Boses yon ng kanyang biyenan.
Si Imelda, "Magaling anak, tiyakin mong bukas ay mapipirmahan na niya ang mga papeles." Sabi ni Imelda, "Huwag ka nang magkakamali. 5 taon nating pinagplanuhan ito." "Huwag kayong mag-alala, ma," sagot ni Rico. May halong pagkainip sa boses. "Konting tiis na lang. Kapag napirmahan na niya bukas, atin na ang lahat. Ang Reyes Legacy Holdings. Lahat ng pinaghirapan ng ama niya, mapupunta sa mga kamay natin." Sa isang iglap, ang sahig na kinatatayuan ni Celeste ay tila gumuho. Ang baso ng tubig na hawak niya ay nahulog mula sa nanginginig niyang kamay. Ang tunog ng pagbasag nito sa marmol na sahig ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi, kasabay ng pagkadurog ng kanyang puso. Napatakip siya sa kanyang bibig, pinipigilan ng isang hikbi na gustong kumawala. Mabilis ngunit walang ingay, siyang tumalikod at halos takbuhin ang hagdan pabalik sa kanilang silid. Pumasok siya at nahiga sa kama, nagtalukbong ng kumot at ipinikit ang kanyang mga mata. Pinakiramdaman niya ang bawat tibok ng kanyang puso na tila isang martilyong paulit-ulit na pumupukpok sa kanyang dibdib. Ang bawat salitang narinig niya ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Isang plano, 5 taon. Ang lahat ay kasinungalingan. Maya-maya pa ay bumukas ang pinto. Naramdaman niya ang paglubog ng kama sa tabi niya. Ang pamilyar na amoy ng pabango ni Rico ay biglang naging nakakasulasok. Naramdaman niya ang malambot na haplos ng kamay nito sa kanyang buhok. "Matulog ka na, mahal ko," bulong ni Rico. Ang boses ay puno na naman ng pamilyar na paglalambing. Isang malaking araw ang bukas para sa atin. Hindi gumalaw si Celeste. Pinilit niyang gawing normal ang kanyang paghinga, kahit na pakiramdam niya ay sinasakal siya ng katotohanan. Nakapikit siya, ngunit sa likod ng kanyang mga mata, ang larawan ng kanilang perpektong buhay ay unti-unting nagiging abo. Ang gabing nagsimula bilang isang fairy tale ay nagwakas bilang simula ng isang bangungot. Walang tulog. Iyan ang naging gabi ni Celestina. Bawat minuto ay tila isang oras, bawat paggalaw ni Rico sa tabi niya ay nagdudulot ng kuryente ng takot at pandidiri sa kanyang buong sistema. Paano siya nakatagal na katabi ang isang halimaw na nagpapanggap na prinsipe? Paano niya nagawang magkunwaring mahimbing habang ang buo niyang mundo ay gumuho? Kinabukasan, ang sikat ng araw na tumatagos sa kanilang bintana ay tila isang panunuya. Dati, ito ang paborito niyang bahagi ng umaga. Ngayon, ang liwanag ay nagsisilbi lamang para mas lalong ipakita ang dumi ng kasinungalingan na bumabalot sa kanya. Bumangon siya at ginawa ang kanyang karaniwang ritual. Naligo, nagbihis, nag-ayos. Ngunit sa harap ng salamin, hindi niya makilala ang sariling refleksyon. Ang mga mata niya, na dati puno ng kislap, ay ngayoy may itinatagong anino ng sakit at pag-aalinlangan. Ngunit kailangan niyang maging matatag. Ngayong araw, magsisimula ang pinakamahirap na pag-arte sa buong buhay niya. Pagbaba niya para sa almusal, naabutan niya si Rico na masayang nagkakape sa kanilang dining area. Nakabihis na ito ng mamahaling suit at ang ngiti nito ay kasing liwanag ng umaga. Isang nangiting dati nagpapatunaw sa kanyang puso, pero ngayoy parang lason na kumakalat sa kanyang paningin. "Good morning, mahal," bati ni Rico. Tumayo para salubungin siya ng isang halik sa pisngi. Napapikit si Celeste sa pagdampi ng labi nito, pinipigilan ang sariling umurong. "I had the chef prepare your favorite, waffles with fresh berries." "Thank you," mahinang sagot ni Celeste. Umupo sa silyang inusod nito para sa kanya. Ang bawat kilos ni Rico, bawat pagiging maginoo nito, ay tila mga kadenang humihigpit sa kanyang leeg. Habang kumakain sila sa isang nakabibinging katahimikan, inilapag ni Rico ang isang mamahaling leather-bound folder sa ibabaw ng mesa. Iyon na, ang mga papeles. "Here it is, love," sabi ni Rico na may pananabik sa boses.
The new investment portfolio for Reyes Legacy. Once you sign this, we can start expanding to the Asian market. Ito na ang katuparan ng pangarap natin. Tiningnan ni Celeste ang folder. Ito ang sandata na gagamitin para wasakin siya. Dahan-dahan niyang kinuha ito. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig. Mukhang napakakomplikado nito, Rico. Sabi niya, sinisikap na panatilihing kalmado ang kanyang boses. Maraming legal terms. I think it's best if I have my lawyer look at it first. Para lang sigurado tayo sa bawat hakbang. Nakita niya ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ni Rico. Isang kislap ng pagkainis na mabilis din itong pinalitan ng isang pilit ng ngiti. Of course, mahal. Kung yan ang gusto mo. Sabi nito. Pero I was hoping we could finalize it today. Alam mo na, para masimulan na agad. Pero sige, ipatingin mo kay Attorney Santos. Just don't take too long, okay? Tumangulang si Celeste at uminom ng kanyang kape. Ang pait nito ay hindi kayang talunin ang pait na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Pagkaalis ni Rico para sa opisina, isang opisina sa loob ng gusaling pag-aari niya, agad na kinuha ni Celeste ang kanyang telepono. Nanginginig ang kanyang kamay habang hinahanap ang isang numero na matagal na niyang hindi natatawagan para sa isang bagay na personal. Gabriel Santos. Si Gabo, ang pinakamatalik na kaibigan ng kanyang yumaong ama at ang punong abogado ng kanilang pamilya mula pa noong bata siya. Isang taong alam niyang mapagkakatiwalaan niya ng kanyang buhay. Gabo, sabi niya nang sagutin nito ang tawag. Ang kanyang boses ay garagal. Kailangan kita. Kailangan ko ng tulong mo. Nagkita sila sa isang maliit at hindi kilalang kapihan, sa isang sulok ng San Juan, malayo sa mga lugar na madalas nilang puntahan. Agad na nakita ni Celeste ang pag-aalala sa mukha ng matandang abogado nang makita siya nito. Celeste, anong nangyari? You look pale. Bungad ni Gabo. Walang paligoy-ligoy. Ikinuwento ni Celeste ang lahat. Ang pag-uusap na narinig niya sa balkonahe, ang mga salitang binitawan ni Rico at ng ina nito, ang folder na naglalaman ng kanyang magiging katapusan. Habang nagsasalita siya, ang mga luhang pinigilan niya buong gabi ay kusa ng bumagsak. Nakinig si Gabo nang walang pagkagambala. Ang kaninang nag-aalalang mukha nito ay dahan-dahang naging seryoso. Ang mga mata ay nanlilisik sa galit. Nang matapos si Celeste, nanatili itong tahimik ng ilang sandali. Tila pinoproseso ang lahat. Huwag na huwag mong pipirmahan ang anumang dokumento, Celeste. Maliwanag ba? Mariing sabi ni Gabo. Ang boses ay mababa, ngunit puno ng awtoridad. Kung ginawa mo, para mo na ring isinuko ang lahat ng kontrol sa kumpanya. This is not just a simple investment. Based on what you told me, this is a systematic transfer of assets. Matagal na nilang binalak ito. 5 taon, Gabo. Humikbi si Celeste. 5 taon ng buhay ko ang binigay ko sa kanya. Isang kasinungalingan lang pala ang lahat. Makinig ka sa akin, Celeste, sabi ni Gabo. Inabot ang kamay nito at marahang ipinatong sa nanginginig niyang kamay. Hindi ito ang oras para umiyak. Ito ang oras para lumaban. Kailangan nating mag-ipon ng ebidensya. Every conversation, every document, every suspicious action, kailangan nating i-record. Simula ngayon, kailangan mong maging mas matalino, mas maingat, at mas malakas kaysa sa kanila. Pinunasan ni Celeste ang kanyang mga luha, hindi gamit ang panyo, kundi ang likod ng kanyang palad. Isang kilos na hindi mahinhin, isang kilos na nagpakita ng pagbabago sa loob niya. Ang kaninang babaeng wasak at umiiyak ay napalitan ng isang determinadong titig. Ang sakit ay naroon pa rin, ngunit ngayon ay may kasama na itong apoy. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Gabo. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay matatag at puno ng isang bagong tuklas na lakas. Tulungan mo ako, Gabo, sabi niya.
Hindi ako papayag na makuha nila ang pinaghirapan ng pamilya ko. Hindi ako papayag na gawin nila akong tanga. Kung gusto nila ng laban, ibibigay ko sa kanila. Isang bahagyang ng ngiti ang sumilay sa labi ni Gabo. Ito ang Celeste na kilala niya. Ang anak ng kanyang kaibigan. Ang babaeng lumaki na may tapang at talino. Iyan ang kailangan kong marinig, sabi ni Gabo. Umuwi ka na. Umarte kang parang walang nangyari. Maging asawa ka pa rin niya. Ngunit buksan mo ang iyong mga mata at tainga. At tandaan mo, Celeste, hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Umalis si Celeste sa kapihan na may bigat sa kanyang dibdib, ngunit may plano na sa kanyang isipan. Ang pagmamaneho pauwi ay isang pagsubok. Ang bawat kanto, bawat pamilyar na gusali, ay tila bahagi ng isang malaking entablado kung saan siya ang bida sa isang trahedya. Ngunit ngayon, siya na ang magdidikta ng magiging wakas. Pagpasok niya sa malaking pinto ng kanilang mansyon, isang hindi inaasahang tanawin ang sumalubong sa kanya. Doon, sa gitna ng kanilang marangyang sala, nakaupo ang kanyang biyenan na si Imelda de Leon. Nakaupo ito sa paboritong sopa ni Celeste, na para bang ito ang reyna ng tahanan. Sa kandungan nito ay may isa pang folder, kaparehong-kapareho, nang ibinigay ni Rico kaninang umaga. Nang makita siya ni Imelda, isang matamis, halos mapagmahal na ngiti ang gumuhit sa mga labi nito. Isang ngiting na ngayon ay alam na ni Celeste na punong-puno ng kamandag. Celeste, Hija, malamig na wika ni Imelda, ikinumpas ang kamay nito sa bakanteng espasyo sa tabi niya. Halika, maupo ka. May kailangan lang tayong pag-usapan tungkol sa kinabukasan ninyo ni Rico. Ang ngiti ni Imelda ay parang isang maskarang porselana. Perpekto sa labas, ngunit malamig at walang buhay. Para kay Celeste, ang sala ng sarili niyang bahay ay biglang naging isang entablado at siya ang hindi handang bida sa isang dula-dulaan ng mga ahas. Huminga siya ng malalim, ipinapaalala sa sarili ang mga salita ni Gabo. Umarte kang parang walang nangyari. Mama, bati ni Celeste, pinilit ngumiti habang lumalakad papalapit. Hindi po kayo nagsabi na darating kayo. Sana na ipahanda ko ang paborito ninyong merienda. Tumawa si Imelda, isang tawang hindi umabot sa kanyang mga mata. Huwag mo na akong alalahanin, Hija. Dumaan lang ako para kumustahin ka. At para na rin dito, Anya, tinapik ang folder sa kanyang kandungan. Alam mo na, para sa kinabukasan ninyo. Umupo si Celeste sa tabi nito. Pinapanatili ang isang ligtas na distansya. Ang amoy ng pabango ni Imelda ay tila nakakasakal. Celeste, anak, simula ni Imelda. Ang boses ay puno ng huwad na pagmamalasakit. Hinawakan nito ang kamay ni Celeste. Ang paghawak ay marahan, ngunit para kay Celeste, ito ay parang isang posas. Alam mo naman kung saan kami nanggaling ni Rico. Sa hirap. Nakita ko kung paano nagsumikap ang anak ko para maging karapat-dapat sa'yo. At ngayon, gusto lang naming siguraduhin na ang lahat ng pinaghirapan ninyo ay mapupunta sa tama. Ang kontratang yan, itinuro nito ang folder, ay proteksyon. Proteksyon para sa pamilya ninyo. Isang dula ng kahirapan, isang apela sa awa. Nakikita na ngayon ni Celeste ang lason sa bawat matamis na salita. Ngumiti siya. Isang muwang ngiting pinraktis niya sa harap ng salamin kanina. Naiintindihan ko po, Mama. At nagpapasalamat po ako sa pag-aalala ninyo. Kaya nga po ipapatingin ko muna kay Attorney Santos para masigurado na walang magiging problema sa hinaharap. Ang ngiti ni Imelda ay bahagyang kumupas. Bakit kailangan pa ng abogado? Hindi ba't pamilya naman tayo? Hindi ka ba nagtitiwala sa asawa mo? Ito na ang patibong, ang pag-atake sa kanyang emosyon, ngunit handa na si Celeste. Buo po ang tiwala ko kay Rico, Mama, sagot niya ng mahinahon. Pero ang Reyes legacy ay hindi lang akin. Mana ko ito mula sa aking mga magulang. Responsibilidad kong pangalagaan ito ng tama.
Utang ko po iyon sa kanila. Walang nagawa si Imelda kundi ang tumango. Ngunit nakita ni Celeste ang iritasyon sa mga mata nito bago ito muling ngumiti. Ang sayaw ay nagsimula na. Ang mga sumunod na araw ay naging isang walang katapusang pag-arte. Sa umaga, siya ang perpektong asawa, naghahanda ng kape ni Rico. Sa gabi, hihintayin niya itong makatulog bago niya buksan ang kanyang laptop para makipag-ugnayan kay Gabo. Ang bawat paghawak, bawat halik, bawat I love you mula kay Rico ay isang pagsubok sa kanyang pagtitimpi. Isang gabi, habang si Rico ay nasa isang business dinner, isinagawa ni Celeste ang plano nila ni Gabo. Binigyan siya nito ng isang set ng mga high-tech na kagamitan, mga listening device na kasiliit lamang ng butil ng bigas. Ang target niya, ang pribadong opisina ni Rico sa loob ng kanilang mansyon. Ito ang lugar kung saan ito isinasagawa ang mga kumpidensyal na tawag. Hating gabi na. Ang tanging ilaw ay mula sa buwan sa labas. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura ng pinto ng opisina. Pumasok siya at ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Mabilis niyang tinungo ang malaking estante ng mga libro sa likod ng mesa ni Rico. Ayon kay Gabo, ito ang pinakamagandang lugar. Walang sino man ang mag-iisip na maghanap doon. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang idinidikit ang maliit na device sa ilalim ng isang makapal na libro ng batas. Nang matapos, huminga siya ng maluwag. Ngunit sa kanyang pagharap para umalis, narinig niya ang tunog na halos magpatigil sa kanyang paghinga. Ang tunog ng mga yabag na papalapit sa pasilyo. Nagpanik si Celeste. Wala siyang oras para lumabas. Mabilis siyang kumuha ng kahit anong libro mula sa estante at naupo sa silyang nasa harap ng mesa, nagkunwaring nagbabasa sa dilim. Bumukas ang pinto. Si Rico. "Celeste, anong ginagawa mo rito ng madilim?" Tanong ni Rico. May pagtataka sa kanyang boses. "Rico, ginulat mo ako," sabi ni Celeste. Inilagay ang kamay sa kanyang dibdib. "Hindi ako makatulog. Naisip ko lang na baka may maganda akong mabasa rito para antukin ako." Tinitigan siya ni Rico ng ilang segundo. Bawat segundo ay parang isang walang hanggan. Nakita ba siya nito? May hinala ba ito? Ngumiti si Rico at binuksan ang ilaw. "You should have told me. Akala ko kung sino na. Halika na, mahal. Bumalik na tayo sa kwarto. Ako ang magpapatulog sa'yo." Sumunod si Celeste. Ang libro ay mahigpit pa ring hawak sa kanyang kamay. Pakiramdam niya ay nakatakas siya sa bibig ng leon. Kinabukasan habang nasa trabaho si Celeste, sinimulan niyang i-monitor ang device gamit ang isang app sa kanyang telepono. Buong araw, puro mga ordinaryong business calls lang ang naririnig niya. Ngunit pagsapit ng hapon, pumasok ang tawag na hinihintay niya, si Imelda. Ikinabit ni Celeste ang kanyang earphones, nagtago sa loob ng kanyang pribadong banyo sa opisina at nakinig. "Naiinip na ako, Rico," bulyaw ni Imelda mula sa kabilang linya. "Bakit hanggang ngayon ay hindi pa niya pinipirmahan? Masyado mo siyang binibigyan ng laya." "Calm down," sagot ni Rico. Ang boses ay may halong pagkayamot. "Ginagawa ko na ang lahat. Araw-araw ko siyang kinukulit. Akala mo ba madali? Ang hirap magpanggap na mahal mo ang isang babaeng ang tingin sa sarili ay napakatalino. Pero sa totoo lang, uto-uto." Isang punyal ang bawat salita. Itinikom ni Celeste ang kanyang mga kamao. Kinagat ang labi para pigilan ang pag-iyak. "Bilisan mo," utos ni Imelda. Bago pa may makaalam na iba, "Kamusta na nga pala ang kapatid mo? Nagre-report ba sa'yo ng maayos?" "Kapatid?" Naguluhan si Celeste. "Anong kapatid?" At pagkatapos, narinig niya ang isang katok sa pinto sa kabilang linya. Nasinundan ng isang ikatlong boses, isang boses ng babae, isang boses na napakapamilyar. "Sir Rico, nandito na po ang kape ninyo," sabi ng boses.
Pinapatanong din po ni Ma'am Celeste kung sasabay daw po kayo sa kanya mag-lunch mamaya. Nanigas si Celeste sa kanyang kinatatayuan. Ang dugo sa kanyang katawan ay tila nagyelo. Kilalang kilala niya ang boses na yon. Iyon ang boses na araw-araw niyang naririnig. Ang boses na pinagkakatiwalaan niya sa kanyang mga sekreto, sa kanyang schedule, sa kanyang buhay. Iyon ang boses ni Lorna, ang kanyang personal assistant, ang babaeng itinuring na niyang parang isang nakababatang kapatid. Nakatayo si Celeste sa loob ng malamig at puting banyo ng kanyang opisina, ngunit hindi niya maramdaman ang lamig ng tiles sa kanyang mga paa. Ang tanging nararamdaman niya ay ang pag-akyat ng init sa kanyang mukha. Isang init na dala ng galit at kahihiyan. Ang boses ni Lorna, ang malambing at magalang na boses na yon, ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga na parang isang sirang plaka. Paulit-ulit, nakakabingi. Kapatid mo. Ang dalawang salitang binitawan ni Imelda ay tila isang susi na nagbukas ng isang pinto sa kanyang isipan. Isang pinto patungo sa isang madilim na silid na puno ng mga alaala na ngayon ay mayroon ng bagong, nakakakilabot na kahulugan. Hinubad niya ang earphones, ang katahimikan ay biglang naging mas nakakatakot. Sumandal siya sa pader, ipinikit ang mga mata at huminga ng malalim. Ang pagtataksil ni Rico ay isang punyal na tumusok sa kanyang puso. Ngunit ang pagtataksil ni Lorna, ito ay isang lason. Isang lason na matagal na palang kumakalat sa kanyang sistema na hindi niya namamalayan. Unti-unting pinapatay ang kanyang tiwala mula sa loob. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang isang pangyayari 6 na buwan na ang nakalipas. Isang napakahalagang kontrata sa mga investor mula sa Valdez Corporation ang nasa mesa niya. Isang maling galaw lang at mawawala ang deal. Natatandaan niya, si Lorna ang nagdala ng kape sa kanya. At aksidenteng natapon ito ni Lorna sa mismong pahina kung nasaan ang mga pinakakritikal na numero. Nagpanik sila pareho. Si Lorna ay umiyak pa at walang tigil na humingi ng tawad. Si Celeste, sa kabila ng inis, ay naawa pa at sinabing, "Okay lang, Lorna. Aksidente lang." Dahil sa pagkaantala, kinailangan nilang magmadali. At may isang maliit na detalye sa kontrata na hindi niya napansin. Isang detalyeng nagkakahalaga sa kumpanya ng milyon-milyon sa loob ng 3 buwan. At may isa pa, noong pinag-iisipan niyang bumili ng isang malaking lupain sa Cebu para sa isang bagong resort. Si Rico ang may gusto sa deal, ngunit nag-aalangan si Celeste. Lumapit si Lorna sa kanya. May dalang mga pekeng ulat at sinabing, "Ma'am, narinig ko po si Sir Rico na kausap ang mga kontak niya sa Cebu. Mukhang sigurado na po talaga siya. Baka po ito na ang pinakamalaking project ng Reyes Legacy." Dahil sa tapat na payo ni Lorna, pumayag si Celeste. Ang lupaing iyon, hanggang ngayon, ay wala pa ring permit para tayuan ng kahit ano. Isa itong patay na investment. Ang lahat ng aksidente, lahat ng maling kalkulasyon, lahat ng tapat na payo, lahat ay kasama sa plano. Nagbukas ang pinto ng banyo. Kinailangan ni Celeste na kumapit sa lababo para mapanatili ang kanyang balanse. Bumalik siya sa kanyang mesa. Ang kanyang mukha ay isang blankong canvas. Tinatago ang digmaan sa kanyang kalooban. "Ma'am Celeste, okay lang po ba kayo?" Ang boses na yon. Tumingala si Celeste at nakita si Lorna. Nakatayo sa harap ng kanyang mesa. May hawak na isang tasa ng tsaa. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. Isang perpektong pag-arte. "Medyo sumakit lang ang ulo ko," sagot ni Celeste. Ang kanyang boses ay kalmado sa kabila ng unos sa kanyang dibdib. "Marami lang sigurong iniisip." "Gusto niyo po ba ng gamot, ma'am? Ipaghahanda ko po kayo." Alok ni Lorna. "Wag na. Salamat, Lorna. This tea is enough." Habang umiinom si Celeste, ang mga mata niya ay hindi humihiwalay kay Lorna. Pinag-aaralan niya ang bawat kilos nito, ang bahagyang pagkiling ng ulo, ang nag-aalalang mga mata, ang magalang na pagyuko.
Isang perpektong espiya, isang lason sa loob ng kanyang pamamahay. Naramdaman ni Celeste ang isang matinding pag-iisa. Nasa gitna siya ng kanyang sariling teritoryo, napapaligiran ng mga taong pinagkakatiwalaan niya. Ngunit ngayon niya lang napagtanto na siya ay nasa gitna pala ng kampo ng kaaway. Kinabukasan, pumasok si Celeste sa opisina na may bagong determinasyon. Kailangan niya ng pruweba, isang pruweba na hindi maitatanggi. Gumawa siya ng isang pekeng dokumento sa kanyang computer, isang panukala para sa isang bagong proyekto na tinawag niyang Project Phoenix. Naglagay siya ng mga maling datos, mga pekeng projections, at isang malaking budget. Idinisenyo niya ito para magmukhang isang napakalaking oportunidad, ngunit sa katotohanan, ito ay isang bitag. Ipinrint niya ito at sadyang iniwan sa ibabaw ng kanyang mesa, sa isang lugar na madaling makita, bago siya lumabas para sa isang kunwaring meeting. Mula sa isang coffee shop sa tapat ng gusali, minanmanan niya ang kanyang opisina sa pamamagitan ng isang security camera feed na konektado sa kanyang telepono. Isang feature na ipinalagay niya noon para sa seguridad at ngayon ay para sa ibang dahilan. Ilang minuto lang ang lumipas, nakita niya si Lorna na pumasok sa kanyang opisina para magligpit. Tumigil ito nang makita ang folder ng Project Phoenix. Lumingalinga ito sa paligid. Nang makitang walang tao, mabilis nitong kinuha ang folder, inilabas ang telepono, at mabilis na kinuhanan ng litrato ang bawat pahina. Napanood ni Celeste ang lahat. Ang bawat pag-click ng kamera ng telepono ni Lorna ay parang isang pag-amin, isang patunay. Nang matapos, ibinalik ni Lorna ang folder sa eksaktong pwesto nito at umalis na parang walang nangyari. Isinara ni Celeste ang kanyang laptop. Mayroon na siyang patunay, ngunit hindi pa ito sapat. Kailangan niyang malaman kung sino si Lorna. Bumalik siya sa opisina. Ang kanyang puso ay tumitibok ng may malamig na galit. Ilang sandali pa, pumasok si Lorna. Dala-dala ang kanyang afternoon tea. "Ma'am Celeste," sabi nito, ang ngiti ay kasing tamis ng dati. "Okay na po ba ang pakiramdam ninyo? Parang pagod na pagod po kayo nitong mga nakaraang araw." Tinitigan siya ni Celeste. Ang babaeng nasa harap niya, na nag-aalala sa kanyang kapaguran, ay ang parehong babae na unti-unting sumisira sa kanya. Ang lason. "Okay lang ako, Lorna," sabi ni Celeste. Isang pilit na ngiti ang isinukli. "Salamat sa pag-aalala." Nang makaalis si Lorna, tumunog ang telepono ni Celeste. Numero ni Gabo. "Celeste," sabi ng abogado sa kabilang linya. "May nakuha na ako." "Ano yon, Gabo?" Pinahanap ko ang background ni Lorna base sa mga impormasyong binigay niya sa HR. Ang buong pangalan niya ay Lorna Sarmiento, mula daw sa isang maliit na probinsya sa Batangas. Nagkaroon ng isang maikling katahimikan. "Celeste," pinuntahan ng investigador ko ang lugar. Walang pamilyang Sarmiento doon na may anak na Lorna. Walang record ng kapanganakan. Walang record sa eskwelahan. Ang Lorna Sarmiento na nagtatrabaho para sa'yo ay hindi totoo. Parang multo. Napahawak ng mahigpit si Celeste sa kanyang mesa. "Anong ibig mong sabihin?" Pero pagpapatuloy ni Gabo, ang kanyang boses ay bumaba, naging mas seryoso. "Habang hinahanap namin ang mga posibleng koneksyon niya, may nahanap ako sa Registry of Deeds ng Quezon City, isang property na nakapangalan kay Imelda de Leon. At may isa siyang co-owner sa titulo, isang Lorna de Leon." Lorna de Leon. Ang pangalan ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Celeste, hindi bilang isang tunog, kundi bilang isang pisikal na dagok. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang boses ni Gabo sa kabilang linya ay nagpatuloy sa pagsasalita, ngunit ang mga salita ay naging isang walang kahulugang ugong. Napahawak siya sa gilid ng kanyang mesa. Ang kanyang mga buko ay namumuti sa higpit ng kapit. "Kapatid, hindi lang isang kasabwat.
Hindi lang isang espiya, kapatid, dugo, pamilya, ang buong relasyon nila. Ang 3 taon kung saan si Lorna ay naging anino niya, ang kanyang kanang kamay, ang kanyang little sister, ay isang malaking, masalimuot na pag-arte. Ang bawat pag-aalala, bawat tasa ng tsa, bawat pagpapayo ay bahagi ng isang grandiyosong plano para sirain siya. Ang sakit ay mas malalim, mas matalas kaysa sa naramdaman niya para kay Rico. Dahil kay Rico, pag-ibig ang kanyang ibinigay. Kay Lorna, ang ibinigay niya ay tiwala. Isang tiwalang dalisay at walang hinihintay na kapalit. Celeste, nandyan ka pa ba? Tanong ni Gabo mula sa kabilang linya. Binasag ang kanyang pagkakatulala. Oo, sagot ni Celeste. Ang kanyang sariling boses ay parang nanggagaling sa malayo. Salamat, Gabo. Tawagan kita ulit. Binaba niya ang telepono bago pa man makasagot ang abogado. Kailangan niya ng espasyo. Kailangan niyang huminga. Tumayo siya, naglakad palabas ng kanyang opisina na parang isang robot. Ang mga empleyadong bumabati sa kanya ay tinanguan lang niya. Hindi niya sila nakikita. Pumasok siya sa elevator, pinindot ang button para sa basement parking at nagmaneho pa uwi sa isang estado ng pagkamanhid. Pagdating sa mansyon, dumiretso siya sa kanilang silid-tulugan at nilock ang pinto. Doon, sa katahimikan ng silid na dati simbolo ng kanyang kaligayahan, sa wakas ay bumigay siya. Hindi siya sumigaw. Hindi siya humagulgol. Sa halip, isang tahimik na pag-agos ng luha ang bumagsak mula sa kanyang mga mata. Dumulas siya sa sahig. Ang likod ay nakasandal sa malamig na kahoy ng pinto. Ang kanyang mga mata ay napako sa isang silver picture frame sa kanyang bedside table. Isang litrato nilang dalawa ni Lorna, kuha noong nakaraang Pasko. Magkaakbay sila, nakangiti ng malapad sa kamera. Suot ang mga parehong Christmas sweater na binili niya para sa kanila. Sa litratong yon, mukha silang tunay na magkapatid. Isang masayang alaala na ngayon ay isa ng simbolo ng pinakamatinding kataksilan. Kinuha niya ang picture frame. Ang kanyang hinlalaki ay marahang humaplos sa nakangiting mukha ni Lorna. Paano? Paano niya nagawa ito? Paano niya nagawang tingnan si Celeste? Sa mata araw-araw, tawagin siyang mom at magpanggap na nagmamalasakit habang sa likod ay tinatarakan siya ng paulit-ulit. Biglang bumangon ang isang uri ng galit sa loob ni Celeste. Isang galit na malamig at nakakapasong. Hindi ito ang nag-aalab na galit na naramdaman niya para kay Rico. Ito ay mas tahimik, mas malalim. Ito ang galit na ipinanganak mula sa durog na tiwala. Sa isang iglap, ibinalibag niya ang picture frame sa pader. Ang tunog ng nabasag na salamin ay sumabog sa silid. Tumayo siya. Ang kanyang paghinga ay mabilis at mababaw. Tapos na ang pag-iyak. Tapos na ang pagiging biktima. Ang sakit ay hindi nawala. Ngunit ito ay nag-iba ng anyo. Naging gasolina. Naging sandata. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Gabo. Gabo, sabi niya. Ang kanyang boses ay walang bakas ng luha. Ito ay matigas na parang bakal. Kailangan kong patunayan na magkapatid sila. Celeste, mahirap yan, sagot ni Gabo. They have probably covered their tracks very well. Walang public records na mag-uugnay sa kanila. Then we create a situation where they have no choice but to reveal themselves, determinadong sabi ni Celeste. Gabo, kailangan mong ipatail si Lorna. 24 oras. Gusto kong malaman ang bawat galaw niya, bawat taong kausap niya, bawat lugar na puntahan niya, lalo na kapag hindi siya nasa opisina o sa bahay. Kinabukasan, pumasok si Celeste sa trabaho na may bagong anyo. Ang kanyang damit ay mas formal, ang kanyang buhok ay nakatali ng mahigpit, at ang kanyang mukha ay walang emosyon. Para siyang isang general na naghahanda para sa isang digmaan. Nagpatawag siya ng isang biglaang meeting, ngunit bago yon, inutusan niya si Lorna.
Lorna, masama ang pakiramdam ko, sabi ni Celeste, hinahawakan ang kanyang tiyan. Parang food poisoning. Pwede bang umuwi ka muna sa bahay at ikuha mo ako ng gamot at malinis na damit? Pakisabi sa driver na ihatid ka. Nako, sige po ma'am. Nag-aalalang sagot ni Lorna. Agad na kinuha ang kanyang bag. Mag-ingat po kayo rito. Ito ay isang pain. Isang paraan para mailabas si Lorna sa opisina at mabigyan ng kalayaang kumilos. Habang papaalis si Lorna, nag-text si Celeste sa investigador ni Gabo. She's on the move. Ang tunay na dahilan ng pagpapauwi niya kay Lorna ay para bigyan ito ng pagkakataong makipagkita sa kanyang pamilya. Naisip ni Celeste na sa isang sitwasyon kung saan siya ay may sakit, malamang na mag-uulat si Lorna sa kanyang mga amo, ang kanyang kapatid at ina. Buong araw, bawat 5 minuto ay tinitingnan ni Celeste ang kanyang telepono. Naghihintay ng update. Ang paghihintay ay isang torture. Pagsapit ng dapit hapon, dumating ang tawag na hinihintay niya. Isang text message mula kay Gabo. Naglalaman ito ng isang serye ng mga litrato. Binuksan niya ang unang litrato. Si Lorna, bumababa sa isang taxi sa harap ng isang luma, maliit na simbahan sa isang abalang kalye sa Quezon City. Ang pangalawang litrato. Si Lorna, naglalakad papasok sa simbahan, maingat na tumitingin sa paligid. Ang pangatlong litrato. Si Lorna, nakaupo sa isa sa mga bangko sa loob, nag-aantay. At ang pang-apat na litrato, ang litratong nagpatigil sa paghinga ni Celeste. Isang matandang babae ang lumapit kay Lorna mula sa likod. Ang babae ay si Imelda de Leon. Sa litrato, nakayakap si Imelda kay Lorna. Hindi ito isang yakap ng mag-amo o magkaibigan. Ito ay isang yakap ng isang ina sa kanyang anak. Mahigpit, puno ng pagmamahal, at puno ng kasinungalingan. Ang ebidensyang hindi maikakaila. Ang huling litrato ay isang close-up. Si Imelda may ibinubulong sa tainga ni Lorna habang ang mga mata nito ay nakatingin sa paligid. Puno ng pag-iingat. Isinara ni Celeste ang mga litrato. Ang malamig na galit sa kanyang puso ay mas lalong tumindi. Nakuha na niya ang kailangan niya. Ang dugo ng kataksilan na huli sa isang litrato. Sakto namang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok si Lorna, may dalang isang maliit na paper bag. Ang kanyang muka ay muling puno ng pag-aalala. Ma'am Celeste, heto na po ang gamot ninyo, sabi nito. Inilapag ang paper bag sa kanyang mesa. Kumain na rin po kayo para lumakas kayo. Nag-aalala na po ako sa inyo. Itinaas ni Celeste ang kanyang tingin mula sa telepono. Ang kanyang mga mata ay diretso at walang kurap na tumitig kay Lorna. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa telepono kung saan nakatago ang mga litrato ng katotohanan. Ngumiti siya. Isang ngangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Salamat, Lorna, sabi niya. Ang bawat salita ay may bigat. Hindi mo alam kung gaano kalaking tulong ang nagawa mo ngayon. Ang mga sumunod na linggo ay naging isang tahimik na digmaan ng pagmamanman. Si Celeste, armado ng katotohanan, ay naging isang maingat na manlalaro ng chess. Ang bawat ngiti, bawat tango, bawat pag-uusap ay isang kalkuladong galaw. Naramdaman niya ang pagbabago sa hangin. Ang pasensya ni Rico at Imelda ay nauubos na. Ang kanilang mga kilos ay nagiging mas desperado. Gabi-gabi, sinusubukan ni Rico ang iba't ibang paraan ng pangungumbinsi. Minsan, siya ay nagiging sobrang lambing. Dinadalhan siya ng bulaklak. Nilulutuan ng hapunan. Sa ibang gabi naman, siya ay nagiging malungkot. Nagdradrama tungkol sa pressure mula sa board of directors at kung paano ang kontrata lang na iyon ang makakapagligtas sa kanilang kinabukasan. Tinitiis ni Celeste ang lahat. Ang kanyang puso ay naging bato sa harap ng pag-arte ng lalaking minsan niyang minahal. Isang gabi, habang naghahapunan sila, inilatag ni Rico ang kanyang huling baraha.
Mahal, simula nito, hinawakan ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Alam kong pagod ka na, stressed ka sa trabaho, at nararamdaman ko na medyo lumalayo ka sa akin. Naisip ko, baka kailangan natin ng isang bakasyon. Tayong dalawa lang. Itinaas ni Celeste ang kanyang tingin mula sa plato. Bakasyon? Saan naman? Ang mukha ni Rico ay biglang nagliwanag. Inilabas nito ang kanyang telepono at ipinakita ang mga litrato ng isang napakagandang resort sa El Nido, Palawan. Mga puting buhangin, malinaw na asul na tubig, at isang pribadong villa sa tabi ng dagat. Paraiso. I booked a private island resort for us, love. 4 na araw, 3 gabi. Walang telepono, walang meetings, walang stress. Tayo lang. Para maalala natin ulit kung paano tayo nagsimula. Sabi ni Rico, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pananabik. At para magkaroon na rin tayo ng oras na pag-usapan ng mas insinan at pirmahan ng investment papers, walang istorbo. Naramdaman ni Celeste ang paglamig ng kanyang dugo. Isang bitag, isang perpektong bitag. Ilalayo siya nito sa kanyang mga kakampi, lalo na kay Gabo. Ihihiwalay siya sa kanyang mundo, sa isang lugar kung saan siya ay mas madaling manipulahin, isang paraiso na magiging kanyang kulungan. Ngunit habang tinitingnan niya ang mga litrato ng paraiso, isang ideya ang nabuo sa kanyang isipan, isang mapanganib na ideya. Kung ito ay isang bitag para sa kanya, maaari rin itong maging isang bitag para sa kanila. Wow, Rico, this is beautiful, sabi niya. Pinilit ang isang ngiti. Sige, payag ako. Kailangan ko na rin talaga ng pahinga. Ang tuwa sa mukha ni Rico ay hindi maitago. Niyakap siya nito ng mahigpit. Thank you, mahal. I promise this will be the best trip of our lives. Ang simula ng ating bagong buhay. Ang simula ng pagbagsak mo, bulong ni Celeste sa kanyang sarili. Kinabukasan agad niyang tinawagan si Gabo. Palawan? Celeste, nababaliw ka na ba? Halos pasigaw na, sabi ng abogado sa kabi-kabilang linya. This is a trap. They're trying to isolate you. Huwag kang pumayag. Gabo, makinig ka. Mahinahong sabi ni Celeste. Alam kong bitag ito, pero ito na rin ang pagkakataon natin. May ebidensya na tayo laban kay Lorna at Imelda. Pero si Rico, puro circumstantial pa lang. Kailangan ko ng isang malinaw na pag-amin mula sa kanya. Isang confession. At paano mo gagawin yon? Paano kung may gawin silang masama sa'yo doon? Masyadong delikado. Giit ni Gabo. Kaya nga kailangan kita, sabi ni Celeste. Kailangan kong maging handa. Kailangan ko ng mga gamit na hindi nila mapapansin. Isang bagay na makakapag-record ng usapan at video nang hindi nila alam. Nag-aalangan man, walang nagawa si Gabo, kundi ang sumunod sa plano ni Celeste. Nakita niya ang determinasyon sa boses nito. Hindi na ito ang babaeng umiiyak na lumapit sa kanya sa kapihan. Isa na itong mandirigma. Bago ang araw ng kanilang pag-alis, nagkita sila ni Gabo. Inabutan siya nito ng isang maliit na kahon. Sa loob, may isang eleganteng ballpen at isang magandang kwintas na may maliit na pendant na diamante. The pen is a high-definition audio recorder, paliwanag ni Gabo. Isang pindot lang sa dulo, magre-record na yan ng hanggang 12 oras. Ang pendant naman sa kwintas ay isang micro camera. It has a live feed na pwede kong i-monitor, basta't may signal. At idinagdag niya, may GPS tracker din yan, para alam ko kung nasaan ka sa bawat sandali. Kinuha ni Celeste ang mga gamit. Ang mga ito ay hindi na alahas o simpleng panulat. Ang mga ito na ang kanyang magiging mga sandata. Dumating ang araw ng kanilang paglipad. Sumakay sila sa isang private plane na inarkila ni Rico. Sa loob, may champagne na naghihintay. Ang lahat ay perpekto, isang eksena mula sa isang romantikong pelikula. Excited ka na ba? Tanong ni Rico. Inabutan siya ng isang kopita
ng champagne. Sobra, sagot ni Celeste, ngumiti habang sinusuot ang kwintas na bigay ni Gabo. Feeling ko, magiging memorable ang trip na to. Itinaas ni Rico ang kanyang kopita. Tinitigan siya nito sa mata, ang mga mata na puno ng kasinungalingan at kasakiman. Para sa ating bagong simula, mahal ko. Itinaas din ni Celeste ang kanyang kopita. Sinalubong ang mga titig nito. Ngumiti siya. Isang nangiting matamis na may nakatagong pait. At marahang isinayad ang kanyang kopita sa kopita nito para sa katapusan mo. Ang paraiso ay may dalawang mukha. Sa araw, ang El Nido ay isang postcard na nabuhay. Ang araw ay ginto, ang buhangin ay pulbos, at ang tubig ay isang hiyas na kumikinang. Ngunit pagsapit ng gabi, ang paraiso ay nagiging isang lugar ng mga anino at lihim. Ang tunog ng alon na humahampas sa dalampasigan ay hindi na nakakakalma. Ito ay naging tunog ng isang orasan, nagbibilang ng mga sandali papalapit sa katotohanan. Inihanda ni Rico ang isang pribadong hapunan para sa kanila sa mismong dalampasigan. May mga sulo na nakapalibot sa kanilang mesa. Ang apoy nito ay sumasayaw sa ihip ng hangin. Ang mesa ay puno ng mga paboritong pagkain ni Celeste. Mga sariwang lamang dagat, mamahaling alak, at dessert na tsokolate. Ang lahat ay perpekto, masyadong perpekto. Nasisiyahan ka ba, mahal ko? Tanong ni Rico habang sinasalinan muli ng alak ang kanyang kopita. Ngumiti si Celeste, hinahawakan ang pendant ng kanyang kwintas. Ang malamig na diamante ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang misyon. Sobra, Rico. Parang panaginip. Salamat. Gagawin ko ang lahat para sa'yo, sabi ni Rico. Ang mga salita ay gasgas na sa kanyang pandinig. Kaya nga gusto kong maging perpekto ang lahat. Para sa atin. Para sa kinabukasan natin. Ito na. Alam ni Celeste na ito na ang simula. Matapos ang kanilang hapunan, habang nakatingin sila sa mga bituin, inilabas ni Rico ang pamilyar na leather-bound folder. Ang sandata. Inilapag niya ito sa mesa, sa tabi ng ballpen na sadyang inilagay doon ni Celeste kanina. Ang ballpen na bigay ni Gabo. Celeste, sabi ni Rico, ang boses ay naging mas seryoso. Alam kong nasa bakasyon tayo, pero ito na ang pinakamagandang pagkakataon para dito. Walang gulo. Tayo lang. Pirmahan mo na ito, mahal. Para pagbalik natin sa Maynila, ang aatupagin na lang natin ay ang pagpapalago ng ating pamilya. Tumingin si Celeste sa folder, pagkatapos ay kay Rico. Sinimulan na niya ang kanyang pag-arte. Kumuha siya ng isang malalim na buntong hininga at uminom ng isang buong kopita ng alak. Rico, sabi niya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Natatakot ako. Kumunot ang noo ni Rico. Natatakot? Saan? Dito, sabi ni Celeste. Itinuro ang folder. Ang laki nito, Rico. Masyadong malaking responsibilidad. Paano kung magkamali ako? Paano kung dahil sa isang desisyon ko, bumagsak ang lahat ng pinaghirapan ni Daddy? Nagsimulang mamasa ang kanyang mga mata. Paano kung malugi ako, Rico? Iiwan mo ba ako? Ang tanong ay tumama sa target. Nakita ni Celeste ang isang kislap sa mga mata ni Rico. Hindi awa, kundi tagumpay. Ang konmoy ay kumagat na. Lumapit si Rico sa kanya. Lumuhod sa buhanginan sa tabi ng kanyang silya. Shh, mahal ko, sabi nito. Hinaplos ang kanyang buhok. Hinding-hindi kita iiwan at hindi ka magkakamali dahil nandito ako. Humikbi si Celeste, isinubsob ang mukha sa mga palad. Pero hindi mo naiintindihan. Ang mga numero, ang mga deal. Napapagod na ako, Rico. Gusto ko na lang maging asawa mo. Ito ang mga salitang gustong marinig ni Rico. Ang mga salitang nagpapatunay sa kanyang isipan na si Celeste ay mahina at kailangan siya. Tumawa si Rico ng mahina.
Isang tawang may halong pagmamaliit. Akala nito, dahil sa alak at emosyon, hindi na napapansin ni Celeste ang tunay na kulay nito. "Hey, Celeste," sabi nito, tumayo at kinuha ang folder. "Hindi mo kailangang intindihin ang mga numero. Iyan ang pagkakamali mo. Masyado mong iniisip ang mga bagay na hindi mo naman dapat problemahin. Trabaho ko na yon." Itinaas ni Celeste ang kanyang ulong puno ng luha. "Anong ibig mong sabihin?" Ngumisi si Rico. Ang arogansya ay hindi na maitago. "Ang ibig kong sabihin, mahal, ay magtiwala ka lang sa akin. Matagal na naming pinag-aralan ito ni Mama. Bago pa man kita makilala, alam na namin na ang paraan para umangat sa buhay ay hindi sa pagtatrabaho, kundi sa pag-iisip." Nakatitig lang si Celeste, nagkukunwaring naguguluhan, habang ang kamera sa kanyang kwintas ay nakatutok sa mukha ni Rico at ang ballpen sa mesa ay tahimik na nagre-record ng bawat salita. Si Mama ang utak ng lahat. Pagmamalaki ni Rico, tinuruan niya ako kung paano makikilala ang isang babaeng tulad mo. Maganda, mayaman, pero may kahinaan. At ang kahinaan mo, Celeste, ay ang puso mo. Masyado kang mabait, masyado kang nagtitiwala. Ipinagpatuloy niya, ang bawat salita ay isang pag-amin. "Kailangan ko pa nga ng tulong. Mabuti na lang at nandyan si Lorna. Ang kapatid ko. Matalino yon. Bawat galaw mo, bawat plano mo, alam ko. Dahil sa kanya." "Kay kapatid?" tanong ni Celeste. Ang boses ay basag. "Oo, kapatid," sabi ni Rico, na para bang ito ang pinakaordinaryong bagay sa mundo. "Huwag kang mag-alala. Kapag napirmahan mo na ito, aalagaan ka namin. Hindi mo na kailangang magtrabaho. Ang yaman mo ay magiging yaman natin. Ako na ang bahala sa lahat. Ang gagawin mo na lang ay maging maganda at maging asawa ko." Tapos na. Nakuha na niya ang lahat ng kailangan niya. Marahan niyang pinunasan ang kanyang mga pekeng luha at tumingin kay Rico na may kunwaring pagsamba. "Talaga, Rico? Gagawin mo yon para sa akin?" "Oo naman, mahal ko," sabi nito. Hinalikan siya sa noo. "Ngayon, pirmahan mo na ito at tapusin na natin ang gabi sa ating bilya." Kinuha ni Celeste ang ballpen. Dahan-dahan niyang binuksan ang folder. Nagkunwari siyang binabasa ito at pagkatapos, tumingin kay Rico at tumango. "Okay," bulong niya. Ngunit bago pa man dumampi ang dulo ng ballpen sa papel, bigla siyang nahilo. "Rico, I'm sorry, nahihilo ako. Sobrang dami ko yatang nainom. Pwede bang, pwede bang bukas ko na lang pirmahan? Sa umaga? Pangako." Nakita niya ang pagkainis sa mukha ni Rico, ngunit mabilis itong nawala. Isang gabi na lang naman ang hihintayin nito. "Sige, mahal, halika na. Ihatid na kita sa kwarto," sabi nito. Inalalayan siyang tumayo. Nang makabalik sila sa villa, agad na nagpatumba si Rico sa kama, lasing sa alak at sa kanyang tagumpay. Maya-maya lang ay malalim na ang kanyang paghinga, natutulog na parang isang sanggol. Ngunit si Celeste ay gising na gising. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kama. Kinuha ang ballpen at ang kwintas. Pumasok siya sa banyo at mula sa isang sikretong bulsa ng kanyang maleta, inilabas niya ang isang maliit na encrypted hard drive. Isinaksak niya ang mga kable. Sa loob ng 10 minuto, ang buong pag-amin ni Rico, ang audio at video ng kanyang kataksilan ay ligtas ng nakopya. Itinago niya ang hard drive. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin. Wala ng luha, wala ng takot. Tanging isang malamig at matigas na determinasyon. Lumabas siya sa balkonahe ng kanilang villa at tumingin sa madilim na dagat. Ang alon ay marahas. May paparating na bagyo. Tapos na ang laro. Oras na para simulan ang digmaan. Ang paglipad pabalik sa Maynila ay kabaligtaran ng paglipad nila
papuntang Palawan. Wala nang champagne, wala nang matatamis na salita. Si Rico ay tahimik, paminsan-minsan ay sumusulyap kay Celeste. Naghihintay na buksan nito ang usapan tungkol sa kontratang hindi napirmahan. Ngunit si Celeste ay nakatingin lamang sa bintana. Ang kanyang mukha ay kalmado na parang isang lawa na walang hangin. Ngunit ang ilalim nito ay nag-aalimpuyo. Nangako siyang pipirmahan ito sa umaga. Ngunit nagdahilan siyang masakit pa rin ang kanyang ulo at kailangan niyang magpahinga. Nakita niya ang pagkadismaya ni Rico, ngunit wala itong nagawa. Ang paraiso ay naging isang kabiguan para sa kanya. Paglapag ng eroplano sa Maynila, sinabi ni Celeste na kailangan niyang dumaan sa kanyang doktor para magpa-check up. Samahan na kita, alok ni Rico. Halatang ayaw siyang paalisin ng mag-isa. Huwag na, mahinahong sagot ni Celeste. Pagkatapos nito, didiretso ako sa opisina ni Gabo. May mga papeles lang daw na kailangan kong tingnan. Umuwi ka na lang, Rico. Magpahinga ka na. Ang pagbanggit sa pangalan ni Gabo ay tila isang babala. Nag-aalangan man, tumango na lang si Rico. Hindi niya alam, iyon na ang huling pagkakataon na makikita niya si Celeste bilang kanyang asawa sa loob ng kanilang tahanan. Hindi nagpunta si Celeste sa doktor. Dumiretso siya sa law office ni Gabo sa Bonifacio Global City. Pagpasok niya, sinalubong siya ng isang seryoso ngunit may bahagyang ngiti na abogado. I monitored the feed. Nakuha mo, sabi ni Gabo. Hindi na nagpaligoy-ligoy. Inilabas ni Celeste ang encrypted hard drive mula sa kanyang bag at inilapag ito sa mesa. Lahat, Gabo. Nakuha ko ang lahat. Nagliwanag ang opisina sa liwanag mula sa malaking monitor. Magkasama nilang pinanood ang video, ang eksena sa dalampasigan, ang aroganting pag-amin ni Rico, ang pagbanggit sa pangalan ng kanyang ina at kapatid. Malinaw. Walang putol. Hindi maitatanggi. Habang nanonood, naramdaman ni Celeste ang isang kakaibang distansya. Ang babaeng umiiyak at nagmamakaawa sa video ay parang ibang tao. Isa lamang itong karakter na kanyang ginampanan. Nang matapos ang video, tumingin si Gabo sa kanya. Celeste, this is more than enough. This is a slam dunk. Hindi lang para sa annulment. Ito ay sapat na para sa isang criminal case ng conspiracy to commit fraud. Tumango si Celeste. Ang kanyang muka ay walang emosyon. Gawin mo ang dapat gawin. Sigurado ka na ba? Once we file this, there's no turning back. Magsisimula na ang isang magulo at maruming laban. Babala ni Gabo. Tumingin si Celeste sa bintana ng opisina ni Gabo. Tanaw ang mga nagtataasang gusali ng BGC. Ang mga gusaling simbolo ng kapangyarihan at ambisyon. Ang mundo niya. Ang legasiya ng kanyang ama. Ang lahat ng gustong agawin sa kanya. Nagsimula na ang laban, Gabo, nung gabing naririnig ko sila sa balkonahe. Sabi niya, ang kanyang boses ay malamig at matatag. Ngayon, tatapusin ko lang. Sa loob ng isang oras ang mga papeles ay inihanda. Ang petisyon para sa annulment on the grounds of fraud, ang criminal complaint para sa syndicated estafa at conspiracy, ang request para sa isang temporary restraining order upang hindi makalapit sina Rico, Imelda at Lorna sa kanya o sa alinmang ari-arian ng Reyes Legacy Holdings. Isa-isang pinirmahan ni Celeste ang bawat dokumento. Ang bawat pirma ay parang isang pagputol ng tanikala. Ang bawat pirma ay isang deklarasyon ng kanyang kalayaan. Samantala, sa mansyon sa Forbes Park, si Rico, Imelda at Lorna ay nag-uusap sa sala. Ang kanilang pag-uusap ay puno ng pagkainip at pagkadismaya. Bakit hindi mo na napapirma, Rico? Sigaw ni Imelda. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na huwag mong bibitawan yan? Ginawa ko na ang lahat, ma. Nalasing siya. Depensa ni Rico. Hayaan niyo bukas.
Ako mismo ang magdadala ng papeles sa opisina niya at hindi ako aalis hanggat hindi niya napipirmahan. Dapat lang, singit ni Lorna. Kanina ko pa siya tinatawagan pero hindi niya sinasagot. Nag-aalala ako na baka may iba na siyang kinakausap. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, isang formal na nakabihis na lalaki ang nag-doorbell. Isang court sheriff. Mr. Ramon de Leon? Tanong ng lalaki. Ako nga, sagot ni Rico, nagtataka. Inabot ng sheriff ang isang makapal na sobre. You are being served. Binuksan ni Rico ang sobre. Ang kanyang muka ay dahan-dahang namutla habang binabasa ang mga unang linya. Ang petisyon, ang reklamo, ang restraining order. Ano yan, anak? Tanong ni Imelda. Hindi makapagsalita si Rico. Ibinagsak niya ang mga papeles sa mesa. Kinuha ito ni Imelda at binasa. Ang kanyang muka ay nag-iba. Mula sa pagkalito, naging gulat, at nauwi sa matinding galit. Walang hiya, sigaw ni Imelda. Ang babaeng yon. Siya pa ang may ganang idemanda tayo? Kinuha ni Rico ang kanyang telepono, nanginginig ang mga kamay, at paulit-ulit na tinawagan si Celeste. Ngunit ang bawat tawag ay diretso sa voicemail. Sa desperasyon, nag-type siya ng isang text message. Ang kanyang mga daliri ay halos hindi na makasunod sa galit na kumukulo sa loob niya. Ano ang ibig sabihin nito? Celeste, sisirain mo ang buhay ko? Hindi mo ako kilala. Pagsisisihan mo ito. Sa opisina ni Gabo, hawak ni Celeste ang kanyang telepono, binabasa ang mensahe ni Rico. Walang takot, walang pagsisisi, tinaas niya ang kanyang tingin kay Gabo. Nagsimula na ang bagyo, sabi ni Gabo. Alam ko, sagot ni Celeste. Pinatay ang kanyang telepono at handa na ako. Inakala ni Celeste na ang pinakamasakit na bahagi ay tapos na. Inakala niya na ngayong hawak na niya ang katotohanan, ang landas patungo sa hustisya ay magiging tuwid at malinaw. Ngunit mabilis niyang natuklasan na ang katotohanan ay isang sandata lamang at ang kanyang mga kaaway ay may sarili ring mga sandata. Mas marumi, mas mapanlinlang, at mas personal. Ang bagyo ay hindi nagsimula sa korte. Nagsimula ito sa telebisyon. Isang umaga, habang umiinom siya ng kape sa kanyang temporaryong tinitirhan, isang high-end condominium unit na inirekomenda ni Gabo para sa kanyang seguridad. Isang news alert ang lumabas sa kanyang telepono. Pagbukas niya, bumungad sa kanya ang sarili niyang muka sa isang sikat na morning talk show. Ang headline, Milyonaryang CEO, inakusahan ng pagtataksil ng sariling asawa. Nabitawan niya ang kanyang tasa. Ang tunog ng nabasag na porselana ay naging musika sa trahedyang pinapalabas sa screen. Isang kilalang showbiz reporter ang nagsasalita. Ang boses ay puno ng huwad na awa. Nakakalungkot po ang balitang ito, mga kapuso, sabi ng reporter. Ayon sa aming source, ang respetadong negosyanteng si Celestina Reyes ay di umano'y merong lihim na relasyon sa kanyang family lawyer na si Attorney Gabriel Santos, ang asawa nitong si Ramon de Leon, na kilala sa kanyang kabaitan, ang siyang unang nakatuklas. Sa halip na ayusin ang gusot, si Mrs. Reyes pa di umano ang unang nagsampa ng kaso para pagtakpan ang kanyang kasalanan at makuha ang buong kontrol ng kanilang ari-arian. Ipinakita sa screen ang mga litratong kuha ng palihim. Ang pag-uusap nila ni Gabo sa kapihan na ngayon ay mukhang isang lihim na tagpuan. Ang pag-abot sa kanya ni Gabo ng folder na ngayon ay mukhang isang palitan ng kung anong sekreto. Ang bawat inosenteng kilos ay binigyan ng malisya. Ang bawat katotohanan ay binaluktot. Siya ang ginawang kontrabida sa sarili niyang kwento. Hindi ito isang simpleng chismis. Ito ay isang kalkuladong character assassination. At alam niya kung sino ang nasa likod nito. Si Imelda. Ang babaeng sanay sa dumi at putik ng buhay. Ang atake ay mabilis at walang awa. Sa loob ng ilang oras,
Ang kwento ay kumalat sa mga blog, sa social media, sa bawat sulok ng internet. Siya ang babaeng walang puso, ang asawang taksil, ang mga agaw. Ang epekto sa Reyes Legacy Holdings ay agaran. Pagsapit ng tanghali, ang stock market ay nagbukas at ang presyo ng shares ng kanyang kumpanya ay bumagsak na parang isang bato na inihulog mula sa langit. Ang telepono niya at ni Gabo ay walang tigil sa pagtunog, mga tawag mula sa mga miyembro ng board, mga investors, mga kasosyo sa negosyo. Ang lahat ay naghahanap ng kasagutan. Kinabukasan, pinatawag siya para sa isang emergency board meeting. Pagpasok niya sa conference room, sinalubong siya hindi ng mga ngiti, kundi ng mga seryosong muka at mapanuring mga mata. Ang mga taong ito, na nakita siyang lumaki, na dating pumapalakpak sa bawat tagumpay niya, ay ngayon tumitingin sa kanya na may pagdududa. Celeste, simula ni G. Velasco, ang pinaka-senior na miyembro ng board at matalik na kaibigan ng kanyang ama. Alam naming mahirap ang pinagdadaanan mo sa personal mong buhay, pero ang kumpanya ay nadadamay na. Ang pangalan ng Reyes Legacy ay nababahira ng putik. Kasalanan po ba nila na ang pangalan ko ay Reyes din? Malamig na sagot ni Celeste. Hindi iyon ang punto, sabi ng isa pang board member. Ang punto ay, habang ikaw ang nasa sentro ng iskandalong ito, apektado ang tiwala ng mga investor. Kailangan nating protektahan ang kumpanya. At pagkatapos ay dumating ang mga salitang tumusok sa kanyang puso na mas masakit pa kaysa sa lahat ng kasinungalingan sa media. Para sa kapakanan ng lahat, Celeste, sabi ni G. Velasco, ang kanyang boses ay mabigat. Hinihiling namin na pansamantala kang mag-step down bilang CEO habang nililitis ang kaso. Parang isang sampal. Ang sarili niyang kumpanya, ang pamana ng kanyang ama. Itinatakwil siya. Hindi siya nakipagtalo. Tumayo siya, tinitigan ang bawat isa sa kanila, at walang salitang lumabas ng conference room. Gabi. Mag-isa siya sa kanyang kondo, napapaligiran ng mga dokumento ng kaso. Ang dating malinaw na landas ay biglang naging madilim at masukal. Ang buong mundo ay tila kumakalaban sa kanya. Ang mga kaibigan ay lumalayo. Ang mga kasosyo ay nag-aalinlangan. Ang pamilya niya sa negosyo ay tinalikuran siya. Nagsimula siyang magduda. Tama ba ang ginawa ko? Worth it ba ang lahat ng ito? Paano kung matalo ako? Sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang lahat, naramdaman ni Celeste ang tunay na takot. Ang takot na baka sa huli, siya ang maiiwang talunan, wasak at mag-isa. Habang nasa gitna siya ng kanyang pinakamababang punto, may kumatok sa kanyang pinto. Si Gabo. May dala itong pagkain at isang bote ng alak. Walang nagsalita sa simula. Inayos lang ni Gabo ang mga pagkain sa mesa. "Huwag kang bibitaw ngayon, Celeste," sabi ni Gabo. Binasag ang katahimikan. "Malapit na. Ito mismo ang gusto nilang mangyari." "Paano ako lalaban, Gabo?" Garalgal na tanong ni Celeste. "Tingnan mo ako. Wala na sa akin ang kumpanya. Ang pangalan ko, dinungisan na nila. Ano pa ang natitira sa akin?" Umupo si Gabo sa tapat niya. "Ang katotohanan at ang katapangan mo. Celeste, ginagawa lang nila ito dahil wala na silang ibang alas. Hawak natin ang lahat ng ebidensya. Kaya't ang tanging paraan para manalo sila ay sirain ka bago pa man umabot sa korte. Huwag mong ibigay sa kanila ang gusto nila. Tandaan mo kung sino ka. Anak ka ni Ricardo Reyes. Mas matibay ka kaysa sa inaakala mo." Ang mga salita ni Gabo ay parang isang sinag ng liwanag sa kadiliman. Huminga siya ng malalim. Pinunasan ang namumuong luha sa kanyang mga mata. Tama si Gabo. Hindi pa tapos ang laban. Ngunit nang akala niya ay nahanap na niya muli ang kanyang lakas, tumunog ang kanyang telepono. Isang international number. Si Mr. Chen, ang pinakamalaki at pinakaunang investor ng Reyes Legacy Holdings, isang matalik na kaibigan ng kanyang ama na nakabase sa Singapore. "Celeste,
sabi ng matandang lalaki sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay puno ng pagkadismaya. I heard the news. This is unacceptable. My family's investment is built on trust and reputation. You have 48 hours to fix this mess. Get your name cleared, get the board to publicly support you again. If not, I will pull out every single cent of my investment. Ang tawag ay naputol. Nanigas si Celeste. Hawak ang telepono. Kung aalis si Mr. Chen, magkakaroon ng domino effect. Susunod ang ibang investors. Ang Reyes Legacy Holdings, ang lahat ng pinaghirapan ng kanyang ama, ay babagsak. Hindi lang sa kamay ng mga De Leon. Babagsak ito ng tuluyan. 48 oras, 2 araw para ayusin ang isang gusot na sinira ang kanyang buong buhay. Ang lahat ay tila nawala na. 48 oras. Ang ultimatum ni Mr. Chen ay parang isang bombang may tiyempong sumasabog. Ngunit sa halip na tuluyang sumuko, ang ultimatum na yon ang nagsilbing apoy na muling nagpaalab sa naghihingalong determinasyon ni Celeste. Wala na siyang pakialam sa chismis. Wala na siyang pakialam sa opinyon ng iba. Ang tanging mahalaga ngayon ay ang korte, ang hukuman ng katotohanan. Ang araw ng unang pagdinig ay dumating. Pagbaba pa lang ni Celeste mula sa sasakyan, sinalubong na siya ng isang pader ng mga kamera at mikropono. Ang mga tanong ay parang mga batong ibinabato sa kanya. Mrs. Reyes, totoo po bang may relasyon kayo ni Attorney Santos? Bakit ninyo idinimanda ang sarili ninyong asawa? Totoo bang sinusubukan ninyong agawin ang kumpanya? Hindi siya tumigil. Hindi siya sumagot. Naglakad siya ng diretso. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa malaking pinto ng Hall of Justice. Ang kanyang suot ay isang simpleng itim na pantsuit. Isang uniforme ng isang babaeng handa na para sa digmaan. Sa tabi niya, si Gabo ay kalmado. Nagsisilbing kanyang kalasag laban sa kaguluhan. Pagpasok sa courtroom, ang hangin ay mabigat at puno ng tensyon. Sa kabilang panig, nakaupo ang pamilya De Leon. Si Rico, na mukhang pagod at mas payat, ay hindi makatingin sa kanya ng diretso. Si Imelda, na nakasuot ng puting damit na tila isang inosenteng lola, ay tinitingnan siya ng may paghamak. At si Lorna, nakayuko. Iniiwasan ng kanyang tingin ang larawan ng isang kawawang biktima. Kasama nila ang kanilang abogado, si Attorney Robles, isang kilalang attack dog sa mundo ng batas. Nagsimula ang paglilitis. Unang tumayo si Attorney Robles. Ang kanyang boses ay malakas at puno ng kumpiyansa. Bawat salita ay idinisenyo para sirain si Celeste. Ipininta niya ang isang larawan ng isang asawang taksil at isang gahamang negosyante. Your Honor, sabi ni Robles, ang kasong ito ay simple lang. Ito ay kwento ng isang babaeng. Sa takot na mabunyag ang kanyang pagtataksil, ay gumawa ng isang masalimuot na kwento para sirain ang kanyang mabuting asawa at makuha ang lahat para sa kanyang sarili. Pagkatapos, tinawag niya sa witness stand si Celeste. Ang mga tanong ni Robles ay personal at mapanira. Pinasok nito ang bawat sulok ng kanyang buhay may asawa. Binabaluktot ang bawat alaala. Mrs. Reyes, hindi ba't madalas kayong magkita ni Attorney Santos sa labas ng opisina, kahit sa gabi? He is a family friend and my lawyer, matatag na sagot ni Celeste. Isang family friend na kasama mo sa isang malayong kapihan, nagbubulungan? Isang family friend na kasama mo sa Palawan. Hindi ko siya kasama sa Palawan, sagot ni Celeste. Ang kanyang boses ay nanatiling kalmado. Pero kinumpirma ng aming source na nandoon din siya sa mga petsang yon. Ano ito, Mrs. Reyes? Isang coincidence? Isang kasinungalingan? Isang tahasang gawa-gawang kwento? Ngunit ang epekto sa mga nakikinig ay nandoon. Ang pagdududa. Tinitiis ni Celeste ang bawat tanong, bawat paratang. Alam niya ang kanilang estratehiya. Alam niyang sinusubukan siyang sirain sa emosyonal na paraan.
Ngunit hindi niya ito ibibigay. Nang sa wakas ay pagkakataon na ni Gabo, isang bagong enerhiya ang pumasok sa courtroom. Your Honor, sabi ni Gabo, ang panig namin ay magpapakita na ang kasong ito ay hindi tungkol sa pag-ibig o pagtataksil. Ito ay tungkol sa isang malamig at kalkuladong plano na nakaugat sa kasakiman. Ang unang ebidensya na kanyang inilatag ay isang audio recording. Ang recording na ito, paliwanag ni Gabo, ay kuha sa mismong gabi ng ikalimang anibersaryo ng kasal ni G. De Leon at Jenny Reyes. Isang gabing dapat ay puno ng pagmamahalan. Pinindot niya ang play. Ang boses ni Rico, malamig at walang emosyon, ay pumuno sa silid. Konting tiis na lang, ma. Kapag napirmahan na niya bukas, atin na ang lahat. Sinundan ito ng boses ni Imelda. Magaling anak. 5 taon nating pinagplanuhan ito. Isang kolektibong paghinga ang narinig sa buong courtroom. Tumingin si Celeste sa panig ng mga De Leon. Ang mukha ni Rico ay namumutla na parang papel. Si Imelda naman ay nanlilisik ang mga matang nakatingin sa kanya. Ang maskara ay nagsisimula ng malaglag. Objection, Your Honor! That recording could be fabricated, sigaw ni Attorney Robles. We have certified experts who can prove the authenticity of this recording, Your Honor. Kalmadong sagot ni Gabo. Isa-isang inilatag ni Gabo ang mga ebidensya. Ang mga pekeng ulat na ibinigay ni Lorna. Ang mga litrato ng mga dokumentong kinunan nito sa opisina ni Celeste. Ang mga bank record na nagpapakita ng malalaking halaga na inililipat mula sa joint account ni na Celeste at Rico patungo sa isang pribadong account ni Imelda. Ang bawat ebidensya ay isang pako sa kanilang kabaong. Ang kumpiyansa ni Attorney Robles ay dahan-dahang nawawala, napapalitan ng pag-aalala. Pagkatapos ng isang maikling recess, tumayo muli si Gabo. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang kanyang boses ay may bigat na nagpatahimik sa buong silid. At iyan po mga kagalang-galang na miyembro ng hurado ay simula pa lamang. Tumingin siya sa panig ng mga De Leon. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa nanginginig na si Lorna. Your Honor, for our next witness, the prosecution calls to the stand Miss Lorna Sarmiento, o mas kilala sa kanyang tunay na pangalan, Miss Lorna De Leon. Ang pangalan ay parang isang bombang sumabog sa gitna ng courtroom. Lahat ng mata ay napunta kay Lorna. Ang babae ay napahawak sa braso ng kanyang ina. Ang mukha ay puno ng takot. Si Attorney Robles ay napamura ng mahina. Tumingin si Celeste kay Lorna. Walang galit, walang paghihiganti. Tanging isang malamig na katotohanan. Tapos na ang pag-arte. Ang hukuman ng katotohanan ay handa ng dinggin ang lahat ng kasinungalingan. Ang pagtawag sa pangalan ni Lorna De Leon ay nagdulot ng isang nakabibinging katahimikan sa loob ng courtroom na mabilis na sinundan ng isang mahinang bulungan mula sa mga manonood. Si Attorney Robles ay agad na tumayo para mag-object, ngunit huli na ang lahat. Ang pinsala ay nagawa na. Ang sikreto ay nabunyag na. Nanginginig na tumayo si Lorna, inaalalayan ng isang court officer papunta sa witness stand. Ang kanyang bawat hakbang ay tila mabigat. Hindi niya magawang salubungin ang mga mata ni Celeste. Ang kanyang tingin ay nakapako sa sahig, isang larawan ng isang taong nahuli at wala nang matatakbuhan. Kalmado ang mga unang tanong ni Gabo. Mga tanong tungkol sa kanyang pekeng pangalan at sa pekeng probinsyang kanyang pinanggalingan. Bawat sagot ni Lorna ay isang mahinang opo o hindi po. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Ngunit ang kasukdulan ay dumating nang maglabas si Gabo ng isang malaking monitor sa gitna ng korte. Miss De Leon, sabi ni Gabo, maari mo bang sabihin sa hukumang ito kung ano ang ginagawa mo sa simbahan ng Quiapo noong 14 ng Setyembre? Nagdadasal lang po. Halos pabulong na sagot ni Lorna. Nagdadasal? Ulit ni Gabo. Kung ganoon, maaari mo bang ipaliwanag ang larawang ito?
Sa isang click, lumabas sa monitor ang litrato, ang yakap ni Imelda kay Lorna sa loob ng simbahan. Malinaw, detalyado. Napaigtad si Lorna, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Si Imelda, mula sa kanyang upuan, ay napahawak sa mesa. Ang kanyang mukha ay nababalot ng galit. "Sino ang kasama mo sa litrato, Miss De Leon?" tanong ni Gabo. Hindi sumagot si Lorna. Nagsimula siyang umiyak. "Hindi ba't ang babaeng ito ay si Gungong Imelda De Leon?" Giit ni Gabo. "Ang ina ng iyong kapatid na si Ramon De Leon? Ang iyong ina?" Katahimikan. "Your Honor," pagpapatuloy ni Gabo, "mayroon pa kaming isang huling ebidensya na nais ipakita." Ang screen ay naging itim at pagkatapos ay nagliwanag. Ang eksena. Isang magandang dalampasigan sa gabi. Ang tunog ng alon at dalawang tao na nag-uusap sa tabi ng mga sulo. Si Celeste at si Rico. Ang buong courtroom ay nanood na parang mga manunood sa isang sinehan. Napanood nila ang pag-arte ni Celeste, ang kanyang mga luha, at narinig nila ng malinaw na malinaw ang bawat salita mula sa bibig ni Rico. Si Mama ang utak ng lahat. Mabuti na lang at nandyan si Lorna, ang kapatid ko. Ang yaman mo ay magiging yaman natin. Ang video ay nagpatuloy. Bawat salita ni Rico ay isang dagok sa kanyang sariling depensa. Bawat pag-amin ay isang pako na lalong nagbaon sa kanya sa hukay na kanyang ginawa. Nang matapos ang video, wala ni isang tunog ang maririnig sa silid. Ang lahat ay nakatingin kay Rico, na ngayon ay nakayuko. Ang kanyang mukha ay nakatago sa kanyang mga palad. Ang kanyang mundo, tulad ng mundo ni Celeste noon, ay gumuho sa isang iglap. "Wala na akong ibang katanungan, Your Honor," sabi ni Gabo, umupo ng may dignidad. Si Attorney Robles ay tumayo. Ngunit halata sa kanyang kilos na siya ay natalo na. Sinubukan niyang i-cross-examine si Rico, ngunit ang kanyang kliyente ay hindi na makasagot ng maayos. Ang kanyang mga salita ay nauutal, ang kanyang mga sagot ay nagkakasalungatan. Siya ay isang taong wasak. Nang si Rico ay nasa witness stand, tila wala ng pag-asa. Isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Isang huling desperadong galaw. Kasalanan niya ang lahat. Biglang sigaw ni Rico, itinuro ang kanyang ina, si Imelda. Nagulat ang lahat. Maging si Imelda ay napatingin sa kanyang anak, hindi makapaniwala. Mula pagkabata, humagulgol si Rico. Tinuruan niya ako na ang pera ang pinakamahalaga sa lahat, na kailangan kong gumamit ng ibang tao para umangat sa buhay. Pinilit niya ako. Biktima lang din ako. Ang akusasyon ay isang kidlat na tumama sa gitna ng pamilya De Leon. Sinungaling. Ang dumadagundong na sigaw ni Imelda, tumayo mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay nababalot ng puot. Ang imahe ng isang mabait na lola ay nawala na, napalitan ng isang halimaw. Walang utang na loob. Pinalaki kita para maging hari, hindi para maging isang duwag. Ibinigay ko sa iyo ang lahat, at ito ang igaganti mo sa akin. Nagkagulo ang courtroom. Sinubukan ni Attorney Robles na pakalmahin si Imelda, ngunit ang babae ay parang isang mabangis na hayop na nasukol. Nagpatuloy siya sa pagmumura at pagsigaw sa sarili niyang anak. Si Rico ay umiiyak na lamang sa witness stand, isang larawan ng isang taong tuluyang nawasak. Si Lorna, sa kanyang upuan, ay nakatakip ng tainga. Tila gustong takasan ang bangungot na nagaganap sa kanyang harapan. "Order in the court! Order in the court!" Sigaw ng hukom. Paulit-ulit na ipinupukpok ang kanyang gavel. Kinailangan ng mga court sheriff na pilit na ilabas si Imelda, na patuloy na nagwawala at isinusumpa ang pangalan ng sarili niyang anak. Ang perpektong pamilya ng mga manloloko ay sinira hindi ng batas, kundi ng kanilang sariling kasakiman at pagkakanulo sa isa't isa. Napanood ni Celeste ang lahat ng ito, ang pagbagsak ng mga taong sumira sa kanya.
Ngunit sa halip na makaramdam ng saya o tagumpay, ang naramdaman niya ay isang kakaibang kahungkagan. Ang digmaan ay tapos na. Ang mga kaaway ay talunan. Habang inilalabas ng mga gwardya ang umiiyak na si Rico at ang tulalang si Lorna, nagtama ang kanilang mga mata ni Celeste. Sa mga mata ni Rico, nakita niya ang pagsisisi at pagkatalo. Sa mga mata ni Lorna, nakita niya ang takot at kahihiyan. Ngunit sa mga mata ni Celeste, wala silang nakita. Walang galit. Walang awa. Tanging isang babaeng nakatayo pa rin matapos ang pinakamatinding bagyo. Ang laban ay tapos na. Ngunit ang mga sugat ay naroon pa. Lumipas ang ilang buwan. Ang ingay ng iskandalo at ang drama sa korte ay dahan-dahang napalitan ng katahimikan. Tulad ng inaasahan, ang hatol ay naging pabor kay Celeste. Guilty. Ang pamilya de Leon ay napatunayang nagkasala sa kasong syndicated estafa at nahatulan ng maraming taong pagkakakulong. Ang annulment ay ipinagkaloob. Ang pangalan ni Celestina Reyes ay nilinis. Ang balita ng pagbagsak ng mga de Leon ay naging headline. Ngunit para kay Celeste, ito ay isang malayong ugong na lamang. Hindi niya pinanood ang pagbasa ng hatol. Tinawagan na lamang siya ni Gabo para ibalita ito. Tapos na, Celeste. Nanalo tayo, sabi ng abogado sa kabilang linya. Isang simpleng, salamat Gabo lamang ang kanyang isinagot. Walang pagdiriwang, walang party. Para sa kanya, ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagkakakulong ng kanyang mga kaaway, kundi ang kapayapaan na unti-unti niyang nararamdaman. Ang unang ginawa niya matapos ang lahat ay ipinagbili ang mansyon sa Forbes Park. Masyadong maraming alaala, masasamang alaala ang nakakabit sa mga pader niyon. Sa huling pagkakataon, nilibot niya ang bawat silid. Ang balkonahe kung saan nagsimula ang lahat. Ang silid tulugan kung saan siya nagkunwaring tulog. Ang sala kung saan siya hinarap ni Imelda. Hindi na ito isang tahanan. Isa na itong musoleo ng mga kasinungalingan. Kinuha niya lamang ang mga larawan ng kanyang mga magulang at ang ilang personal na gamit. Ang lahat ng bagay na may kaugnayan kay Rico, ang mga regalo, ang mga alahas, ang mga damit, ay ipinaiwan niya para sunugin kasama ng nakaraan. Ang Reyes Legacy Holdings na minsang nasa bingit ng pagbagsak ay muling bumangon. Sa paglabas ng katotohanan, bumalik ang tiwala ng mga investor, lalo na ni Mr. Chen na personal na tumawag para humingi ng paumanhin at doblehin pa ang kanyang investment. Muli siyang bumalik bilang CEO, ngunit sa pagkakataong ito, mas matalino na siya, mas maingat, at may isang bagong uri ng kumpiyansa. Sa kanyang pagbabalik, sinalubong siya ng palakpakan mula sa kanyang mga empleyado at ng board of directors. Si Jay Velasco ay personal na lumapit sa kanya. Patawarin mo kami, Celeste. Nagduda kami sa'yo. Ngumiti lamang si Celeste. Ang mahalaga po ay narito pa rin tayo. Sama-samang itataguyod muli ang kumpanya. Natutunan na niya ang halaga ng pagpapatawad, hindi para sa kanila, kundi para sa sarili niyang kapayapaan. Isang gabi, ilang buwan, matapos ang lahat, nakatayo si Celeste sa balkonahe ng kanyang bagong tahanan. Isang modernong penthouse unit sa puso ng BGC. Mula roon, tanaw niya ang kumikinang na mga ilaw ng syudad, isang tanawin ng pag-asa at walang katapusang posibilidad. Ang hangin ay sariwa. Ang pakiramdam ay may magaan. May kumatok sa kanyang pinto. Si Gabo. Bawal ba ang bisita? Tanong nito. May dalang isang maliit na potted plant, isang simbolo ng bagong simula. Para sa'yo, laging bukas ang pinto. Nakangiting sagot ni Celeste. Tumabi si Gabo sa kanya sa balkonahe. Tahimik nilang pinanood ang paglubog ng araw, ang paghahalo ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Ano na ang plano mo ngayon? Tanong ni Gabo. Huminga ng malalim si Celeste, dinadama ang bawat sandali. Ang sakit ay naroon pa rin,
Isang peklat na marahil ay hindi na mawawala. Ngunit hindi na ito kumikirot. Isa na lamang itong paalala. Isang paalala ng kanyang katatagan. Isang paalala na kahit ang pinakamatinding bagyo ay may katapusan, tumingin siya kay Gabo at sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, isang tunay, walang halong bigat, nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang nangiti ng isang babaeng muling natagpuan ang kanyang sarili. Ang nangiti ng isang reynang muling nabuo ang kanyang kaharian. Hindi mula sa abo ng paghihiganti, kundi mula sa pundasyon ng pagpapahalaga sa sarili. Mabuhay, sagot niya. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Sa unang pagkakataon, para sa sarili ko. Sa huli, ang kwento ni Celestina Reyes ay hindi lamang tungkol sa paghihiganti, kundi tungkol sa pagpili na huwag magpaalipin sa sakit at panlilinlang. Mula sa isang huwad na masayang pagsasama, humantong siya sa isang mapait na katotohanang winasak ng kasakiman at pagtataksil. Ngunit sa halip na tuluyang bumagsak, pinili ni Celestina ang katahimikan, talino at tapang. Sa tulong ng batas, ginamit niya ang mismong mga bitag ng kaaway upang ilantad ang katotohanan, patunay na ang kasamaan ay hindi kailanman nagtatagumpay magpakailanman. Ang kwentong ito ay paalala na ang tunay na lakas ng isang babae ay hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan, kundi sa kakayahang tumindig muli at ipaglaban ng sariling halaga matapos ang pinakamabigat na pagkakanulo. Ikaw, kung ikaw ang nasa kalagayan ni Celestina, pipiliin mo bang manahimik muna upang mag-ipon ng lakas o lalaban ka agad kahit sugatan pa ang puso mo? Sa tingin mo, sapat ba ang hustisya para maghilom ang isang pusong winasak ng pagtataksil? Bago tayo magtapos, gusto kong kamustahin kayo. Kumusta ang puso at isipan ninyo ngayon? Sana, kahit sa simpleng paraan, ay nakahanap kayo ng lakas sa kwentong ito. Ibahagi ninyo ang inyong saloobin sa comments. Nandito lang ako, nakikinig at nagpapasalamat sa bawat isa sa inyo.